Oo. Oh. Ganon, ganon mga kababayan. Sabi, wag, nandito yung anak ko. Hindi, yun yung vlog natin talaga kasi mga bossing. Tsaka hindi naman niya maintindihan yun eh. Hindi makapagsalita oh. Ano yung cellphone na? Ito na sa operatiba natin, kinuha yung mumuhatag ng cellphone sa computer. Yan ang kahinatnan. Yan ang itsura ho nila, mga kababayan. Kapag kayong naaresto sila. Pero nung nakita nyo ho yung video, habang inaagaw, hinahablot at inuundayan nila ng saksak yung babae, oh, ang tatapang eh. Pero pagka mga nahuli na ho, mga mukha ng tulongges, mga mukha na hong kawawa. Oh, Ba't sino si Dudong? Ha? Yung talagang tingin. Tangkin mo. Sinungaling kami lahat ngayon. may pahabol pa si Yorme. Mga bossing, dalawa lang ho ang kahinatnan nito o dalawang bagay lang, no? Isang maganda at isang pangit. Ano yung maganda? Yung maganda, mababawasan silang mga nanghahablot o nangho-hold up dyan sa Road 10. Ang pangit, madadagdagan na naman po ang palalamunin, ang pakakainin ng gobyerno ng Pilipinas na mga nasa oblo. Yun lang po. Kaya lang, ayos na din yun. No? At least nababawasan po yung mga masasamang loob diyan sa Maynila. Wag kayo, nako, wag kayong ano-ano. Wag kayong totolo-tolongkes kay Yorme. Uupakan talaga kayo niyan, no? Talagang hindi kayo tatantanan niyan dahil si Yorme, lalong-lalo na si Yorme, alam niyan ho mga kababayan kung nasaan yung mga magugulong lugar. Di ba nga nagbakal botehan? Nag-ano yan, nagbasura yan. Diyan sa Moriones. Miski ho ako, matagal na akong wala diyan. Matagal na akong hindi nagagawi sa Tondo, Maynila. Pero alam ko kung saan yung mga lugar eh. No, saan yung lugar na masasarap yung mga kainan. Kagaya ng saan ba yun? Bangkusay, dati, bata pa ako, inuutusan kami ng lola ko, bumili ng mga pagkain. Yung munggo na nilaga, tapos lalagyan mo ng yelo, tapos lalagyan mo ng gatas. Naku, sarap-sarap nun. Diyan sa Tondo, sa Bangkusay. No? Kabisado yan ni Yorme, lahat yan. Kaya wag kayong totolo-tolongges. Anyway ho, mga bossing, punta rekta tayo ngayon dito. No? May ipinost yung Abante Tonight, mga kababayan. Ito, kumbaga hulaan time daw doon sa Abante Tonight, mga bossing. No? Sabi dito, dalawang abogado, ayan, hulaan blues. Dalawang abogado daw po, mga bossing, muntik nang mag-upakan sa harap ni BP Sara Duterte. Ayan. Ngayon, inisip ko, sino ba sa grupo ni Sara Duterte o doon sa mga DDS yung nag-aaway? Inisip ko una mga vlogger. Kasi sila Maharlika, kapwa nila mga vlogger, kaaway na din nila. No, sabi ko, hindi naman mga lawyer o hindi naman mga mga manananggol ito. No? Sino ba? Biglang pumasok sa isip ko, yung dalawa pala, si Topacio at si Rowena Guanzon, parehas abogado. No? Parehas abogado, mga kababayan. At nakita natin, si Topacio, nanggigigil kay Rowena Guanzon. Di ba, ibinubuko nga ho ni Topacio, si Rowena Guanzon na si Gucci o si Rolex. No? Tawagin na lang natin siyang Gucci Rolex. Dating minumura si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Di ba? Sinabi pa ni Topacio na si Guanzon tinatawag na magnanakaw ang Vice Presidente. Di ba? Kaya naisip ko, naku, baka etong dalawa na ito
baka hindi na marunong mahiya sa Vice Presidente at doon na gustong mag-upakan, mga kababayan. Sa dalawang yan, wala akong iniidolo dyan, no? Pero kung tatanungin nyo ako kung sino yung mas paniniwalaan ko sa dalawang yan, like example, kailangan talagang mamili, mga bossing, between Rowena Guanzon at saka kay Topacio, kay Topacio na ako kahit papaano. Yung Rowena Guanzon naman, trying hard lang na maging na makaupo sa gobyerno eh. Trying hard na maging kongresista, trying hard na ngayon naman ang pinupuntirya maging senador naman. Kahit papaano si Topacio, kahit madami yung alam natin na talo doon sa kanyang mga kaso, meron naman siya mga proof o pinanghahawakan na ebidensya na sinasabi ni Rowena Guanzon, yung mga ganun kay Vice Presidente. Kasi ang nakikita ko ho dyan, mga bossing, nag-aaway yung dalawang bobo. Ay, sorry. Hindi, yan kasi yung comment ni Sir Chris Angel eh. No? Hindi, ang nakikita ko ho dyan, mga kababayan, gustong manguto ni Rowena Guanzon doon sa mga DDS. Gustong makuha ni Rowena Guanzon yung mga boto ng mga DDS. At dahil nakikita niya na mukhang hindi uubra at kulang yung boto ng mga DDS, para manalo siya sa pagkasenador, gusto pong utuin din yung mga kakamping. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Ganon. Kaya ito si Topacio, ang nakikita ko ho, mga bossing, ay sinasabihan niya na yung mga kapwa niya, mga DDS. No? O eto ha, si Guanzon, inuuto lang tayo niyan. O, kaaway talaga yan, kalaban talaga yan. Gusto lang yan, makuha yung boto ninyo para maging senador. Grabe, no? Mag-uupakan talaga. O, nag-cross ang landas. Hindi, tsaka, nagbabanatan naman po talaga silang dalawa di ba? Nagbabanatan po silang dalawa. Sabi ni M. Suzuki, correct naman po, Pogi Mark, mga bobo at talaga. Hindi, matatalino. Naging mga abogado nga naman no? Kaya lang, alam niyo naman, pag nagiging DDS po, nagiging BOBO. No? Kahit alam nilang mga mali, gagawin po nilang tama yon. Kahit na alam nila na yung nakikita nila, hindi naman totoo. Paniniwalain nila ang kanilang sarili, mga bossing. Yan. Ganyan ang style ng mga DDSO, mga boss, no? Dapat di lang mura tanggapin nila. Sapukin mga yan bago ikulong para di na pamarisan pa, sabi ni Marilu. Anyway, mga bossing, dito muna tayo, mga kababayan, kasi kailangan namin umalis na. Kailangan namin mag-shopping naman, no? Gagastusin ko muna yung mga binigay na maleta sa amin, no? Yung maletang pera. Mga DDS, sabihin nyo, naku, si Mark Ramos, gagastusin na yung maletang pera na bigay ng ng mga politiko.